Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nagulat ang Spear Hero dahil ito ang unang beses na nakita niya ito ng malapitan. Alam niyang ang lalaking iyon ay may kakayahang tanging ang direktor ng asosasyon lamang ang nakakaalam, at halos hindi na ito maituturing na tao. Kumuha siya ng tsaa at habang naglalakad kasama si Hoon, tinanong niya kung bakit hindi ito nakasalamin ngayong araw. Sumagot si Hoon na mas gusto niyang magsuot ng contact lenses para mas pogi siyang tingnan para kay Yuna. Sa kanya idinagdag na mukhang may dumating na confidential na impormasyon, na kadalasan ay nakakatakot pa nga kaya mas pinipili na lang niyang huwag malaman. Sumang-ayon si Sang-ho dahil ang gusto lang naman niya ay uminom ng beer. Nang marinig ito, sobrang na-excite ang kaibigan niya hanggang sa halos tumakbo na ito para lang makainom. Pagkaraan ng kaunting takbuhan, nadatnan nila ang bida na bumibili ng mga pizza. Nagulat ang dalawa, iniisip kung pati ba naman ang may-ari ng restaurant ay kumakain din ng pagkaing binibili sa labas. Sumagot ang bida na iyon ay dahil gusto raw kainin ng kanyang anak. Pagkatapos, may pagka-cute na tinanong ng bata kung gusto ba nilang sabay-sabay kumain. Nahiya ang dalawa sa imbitasyon at nagtanong kung pwede ba talaga silang kumain ng magkasama habang umiinom ng beer. Sinabi ng bida na walang problema at umorder pa siya ng dagdag na pizza mula sa delivery man. Ipinaliwanag ng delivery man na medyo magtatagal iyon dahil kakaunti lang ang delivery personnel, kaya wala na silang oras magpahinga. At wala rin siyang gaanong oras makipaglaro sa kanyang 5 taong gulang na anak. Sinabi ng bida na sa susunod ay isama niya si Yeonju para makipaglaro kay Clay, at bilang kapalit ay siya ang magbabayad ng pagkain. Pumayag ang delivery man dahil halos magkasing edad ang mga bata, kaya maganda kung maging magkaibigan sila. Umalis na ang delivery man dahil kailangan pa niyang kumuha ng mas marami pang pizza. Sinabi ni Chulo na siya na ang maghahanda ng mga gamit at kukuha ng pizza na may cheese crust dahil masarap at makatas iyon. Hindi na nagsayang ng oras si Clay at agad nagsimulang kumain, habang pinapanood naman ng dalawa kung gaano siya ka-cute. Dumating ang bida dala ang mga inumin at nagtanong kung sigurado ba silang iinom. Sumagot sila ng oo at sinabing gumagamit sila ng singsing na nag-aalis ng alkohol sa katawan. Naisip ng bida na kaya rin niyang alisin ang alkohol sa pamamagitan ng mana control, ngunit hindi niya ito ginawa dahil umiinom siya para talagang malasing. Sinabi ni Han na tuturuan niya sila kung paano gumawa ng inumin, at nagsimula siyang magpaliwanag. Una, pinapatong niya ang 2 baso ng soju at ibinubuhos hanggang umabot sa gilid ng baso. Pagkatapos, inililipat niya ang soju sa baso ng beer at hinahalo gamit ang 2 patpat. Sa ganitong paraan, handa na ang somek. Nagtanong ang Spear Hero kung hindi ba masyadong kaunti ang beer, at sinabi naman na iyon ay para lang ipagdiwang na ang Spear Master ay isa na ngayong level 1 awakened. Binati rin siya ng bida sa kanyang tagumpay, at nagpatuloy sila sa pag-inom at pagkain ng pizza. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang relo ni Hoon. Inactivate nila ang kakayahan ng singsing upang alisin ang alkohol sa kanilang katawan, saka sila nagpaalam kina Chulo at Kulay. Ngunit bago tuluyang umalis, tumakbo pabalik si Hoon at sinabing noong naging level 1 ang Spear Master, humiling ito na maglagay ng isang bagay sa restaurant. Ipinakita niya ang isang flyer na ibinebenta ng asosasyon at hiniling na huwag itong ipagsabi kahit kanino. Hinawakan niya ang flyer at nagsimulang tawagin siya ng maliit na bata na Mahikiro. Doon lang niya napagtanto na ang tinutukoy na Mahikiro ay si Kyuwon. Tinanong ni Kyu kung kaibigan ba niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano sisigot, dahil matagal na silang magkaibigan mula pa noong elementarya. Samantala, sa Seoul Gangbok, sinabi ni Kyuwon na habang mas nagiging mahirap ang mundo,
mas lalo raw silang dapat ngumiti. Hawak ang kanyang silindro, pinakawalan niya ang 12-dosenang baraha na lumilipad sa buong audience, at may malapad na ngiti niyang binati ng magandang gabi ang lahat ng naroon na nagbibigay liwanag sa gabi. Muli, sinabi ng bida kay Q na kaklase niya noon si Q Wong, at naisip niyang talagang binago ng panahon ang anyo at aura nito. Sa pagkakaalam niya, pangarap talaga ng lalaki na maging Mahikiro, at tila naging pinakadakila pa nga ito sa lahat. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa isip niya, na para bang nabuhay ito ng 30 taon sa ibang mundo. Doon, tiyak na mayroon din itong mga kaibigan, pamilya, at hindi mabilang na ugnayan. At habang lumilipas ang panahon, marami ang namatay o naglaho. Alam niyang sa loob-loob niya ay lampas 60 taong gulang na siya, kaya malabo na ang kanyang mga lumang alaala. Naalala niya ang panahong may kasama siyang batang iyon, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagtataka, talaga bang nagbago ng husto ang kaibigan niya nitong mga nakaraang taon? Matapos ang buong pagtatanghal, bumalik si Han Do-kyung sa dressing room at nagpasalamat sa lahat sa mga papuri para sa napakagandang performance. Ngunit may isang bagay na agad umagaw sa kanyang pansin, biglang may bumukas na portal sa langit malapit sa Mia Station. Agad niyang inactivate ang kanyang communicator upang i-report ang paglitaw nito at naghanda na siya, alam niyang mas mabuting linisin ito sa lalong madaling panahon. Dahil dito, nag-summon siya ng isang dambuhalang baraha at lumipad sakay nito patungo sa portal. Pagpasok niya sa bungad, nagulat siya dahil ang lugar ay puno ng mga gear. Inamin niyang isa itong abnormal na penomenon, ngunit alam niyang kailangan pa rin niya itong linisin, kaya tinawag niya ang kanyang deck at, nang may pwesto na ang mga baraha, isinuman niya ang espiritu ng bawat isa. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang mga daliri, sinimulan niyang wasakin ang lahat ng makina sa paligid. May mas marami pang taong dumating at humingi ng tulong. Sinabi niya na kahit mababa lang ang level ng mga halimaw, hindi pa rin sila dapat maging kampante, dahil karaniwan ay may isang napakalakas na boss ang isang dungeon. Halos kasabay ng kanyang sinabi, lumitaw ang isang higanteng gear golem, at binalaan niya ang lahat na manatiling alerto dahil isa itong bagong uri ng halimaw. Matapos ang buong labanan, dinala niya ang mga piraso ng boss sa pagawaan ng Awakening Association at sinabi na ang lugar ay isang guho na puno ng mga mekanikal na halimaw. Maingat na inobserbahan ito ni Hun at napansin niyang simple lamang ang mga estruktura, parang mga spring na magkakabit gaya ng mekanismo ng isang orasan. Naisip din niya kung sakaling ang pinanggagalingan ng enerhiya ay level 8 at 9 na magic stones, at hindi niya maunawaan kung paano nakakayanan ng isang simpleng istruktura ang hindi pa napoprosesong kapangyarihan ng magic stone. Dahil dito, kinuha niya ang atensyon ng Master Mage, nagtatanong tungkol sa dungeon at kung wala bang level ang boss. Sumagot ito na napakalaki ng katawan ng halimaw, kaya nakipag-ugnayan siya sa asosasyon upang sila na ang humawak sa transportasyon. Agad namang nagsimulang maghanda si Hun, nagpapasalamat sa ulat, at habang tumatakbo, naalala niya ang ulat ng Undertaker na iniharap ilang araw na ang nakalipas, na ang mga mundong konektado sa mga dimensional rift ay hindi iisa lamang, at kung ito ay konektado sa isang mundong may mataas na antas ng mechanical engineering, dapat nila itong lubos na pakanabangan. Dahil dito, inutusan niya ang mga tauhan na suriin ang mga materyales ng mga piraso. Habang hawak niya ang kahon, napaisip siya na hindi dapat kayanin ng mga materyales ang kapangyarihang mahika ng mga bato, ngunit sa pagkakataong ito, maaaring nakakita na sila ng isang mahalagang pahiwatig kung ano ang dapat nilang gawin. Pagkatapos, tinanong niya ang mage kung kumain na ba ito. Sumagot ang mage na hindi pa, at si Hun, na may ngiti, ay nagsabing ililibre niya ito at ipapakita ang isang lugar bilang gantimpala. Sa parehong araw, bandang hapon, nasa harap ng restaurant ang bida, at ang tanging laman ng kanyang isip ay kung ano ang dapat niyang sabihin sakaling makaharap niya si Han Do-kyung. Naalala niya ang nakaraan, noong may isang babae na nagsabi na kinabukasan ay magkakaroon ng cooking class kasama ang mga magulang,
at iyon ang pinakakinamumuhian niya, ang gumawa ng kahit ano kasama ang kanyang mga magulang. Ito ay dahil matapos mabaygo ang negosyo ng kanyang ama, unti-unting bumagsak ang kanilang pamumuhay. Ayaw niyang ikwento sa kanila ang tungkol sa mga gawain sa paaralan para hindi na sila lalo pang mabigatan. Kahit puno ang magazine ng mga mamahaling sangkap na hindi pa niya kailanman narinig, tahimik lang siyang nanood hanggang sa may isang putahe na pamilyar sa kanya ang pumukaw ng kanyang pansin. Natuwa siya dahil iyon ay mukhang kaya niyang lutuin mag-isa, at may hawak siyang ilang pampalasa at mga rice cake. Kinapa niya ang kanyang bulsa at napagtantong iilang barya na lang ang laman nito. Tumakbo siya sa tindahan at magalang na humingi ng fish cake dahil magluluto siya ng isang ulam. Humingi ng paumanhin ang may-ari ng tindahan, sinabing hindi sapat ang halagang iyon para mabili ang mga sangkap. Nadismaya siya, ngunit ipinakita ng lalaki ang isang letsugas bilang alternatibo. Napagdesisyonan ni Chulo na iyon na lang ang kunin at umalis siyang masaya, dahil kahit papaano ay may maihahanda siya. Pagbalik sa silid-aralan, lahat ng estudyante ay may kasamang magulang, maliban sa kanya. Sinubukan niyang manatiling kalmado, alam niyang kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Ngunit nagsimulang umapaw ang kanyang palayok, at nang tikman niya ito, napagtanto niyang medyo masustansya nga. Nagpatuloy siya sa pagluluto at paulit-ulit na tumitikim, ngunit napansin niyang wala talaga itong lasa. Lalong nadismaya ang bida dahil wala na siyang ibang sangkap at hindi na siya makakagawa ng maayos na ulam mag-isa. Sa sandaling iyon, may nagtanong kung siya ba ang naghanda nito. Si Hakyung pala iyon, na gustong tumikim. Pagkatapos niyang tikman ang ulam, ngumiti siya ng malapad at ipinakitang pasado sa kanya ang pagkain. Lalong nalito ang bida. Pagkatapos, malakas na sumigaw ang bata para marinig ng buong silid na masarap daw ang luto ni Chulo. Ngunit binalaan ng bida na hindi naman talaga ito masarap at tinanong kung bakit siya nagsisinungaling. Sinabihan siya na huwag mag-alala at ipinaliwanag na isa lang naman itong karaniwang araw, kaya gagamit siya ng mahika para gawing masarap ang ulam. Nagulat ang bida nang marinig iyon, at simple lang na sinabi ng bata na itaas niya sa pinakamalakas ang apoy. Pagkatapos, inilagay nito ang kanyang mga kamay sa tamang posisyon, dahil nasa grand finale na raw siya. Maya-maya, lumapit ang mga lalaki sa silid at nagtatanong kung ano ang ginagawa. At sumagot si Chuho na naghahanda siya ng teyayukboy. Naghinala ang bata sa ulam dahil wala siyang nakikitang fish cake sa recipe, ngunit sinabi ni Handokyong na napakahusay nito at gusto niyang matikman din niya. Nagpasya ang bata na tikman ito at sinabi niyang tunay ngang masarap ang ulam. Nang marinig iyon, lubos na nagulat ang bida hanggang sa siya mismo ay tumikim din at natuklasang masarap nga. Tinanong niya kung paano niya nagawa iyon. Sumagot si Hanakong na mahika lang daw iyon. Dahil dito, mas marami pang kaklase ang lumapit para tumikim. Hindi maitago ni Chilho ang kanyang tuwa at nagpasalamat sa kanya, kahit na gusto pa rin niyang malaman kung paano naging ganoon kasarap ang ulam. Ngumiti ang bata at sinabing hindi niya iyon pwedeng sabihin ng libre. Ipinasok ng bida ang kanyang kamay sa bulsa at sinabing ibibigay na niya ang nag-iisa niyang pera. Ngunit pinigilan siya ni Handokyong dahil ayaw niya ng pera at humiling lamang na samahan siya pauwi araw-araw, doon lang daw niya sasabihin ang sekreto. Tinitigan ng mabuti ng bida ang bata at naging emosyonal, dahil mukhang hindi pala siya ang nag-iisang kailangang pumasok sa paaralan ng mag-isa. Kaya tinanggap niya ang alok. Bumalik sa kasalukuyan, halos tapos na ang recipe at si Cholo ay patuloy pa ring nagmumuni-muni tungkol sa nakaraan. Noong sandaling iyon, naging magkaibigan sila ni Handokyong matapos siyang lumipat sa ikalawang baitang at bago tuluyang umalis sa kanilang bahay. Pagkatapos noon, nawalan sila ng kontak. Maikli lamang ang kanilang pagkakaibigan, ngunit dahil sa kabutihang ipinakita noon, nanatiling malinaw ang alaala sa kanyang isipan. Matapos ang lahat ng pag-iisip, napansin niyang perpekto na ang timpla ng pampalasa, kaya ibinaba niya ang apoy upang mas maigi pang sumipsip ang sarsa.
Sinilip niya ang mga karne at napansing marami pa siyang natitirang baboy, kaya naisip niyang magprito pa ng kaunti na may sili para gawing sausawan. Dumating si Q sa sandaling iyon at tinanong kung ano raw ang magiging ulam ng araw. Sumagot siya na sa kasamaang palad ay medyo magtatagal pa, kaya sinabi niyang maglaro muna siya. Natuwa ang bata dahil gusto niya talagang gawin iyon. Dumating ang kanyang kuya sa sandaling iyon at binuhat siya, hindi mapigil ang halikan siya bago umalis, sabay biro na dahil siya ang nakatatandang kapatid, pwede niya siyang lambingin hanggat gusto niya. Ngunit nauwi iyon sa wala, dahil tumakbo rin ang baby dragon papunta sa bida para halikan din siya. Naiwan tuloy na nagseselos ang babaeng may pulang buhok, kaya hinabol niya ito, gusto rin ng isa pang halik. Sa sandaling iyon, may dumating sa restaurant at binati silang lahat. Si Hun iyon, kasama ang Mahikiro, na bumati at nagsabing puro magagandang bagay lang ang naririnig niya tungkol sa restaurant. Nagulat si Chilho nang makita na ang kasama nito ay ang kanyang matagal ng kaibigan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinanong na ni Hun kung ano ang ulam ng araw. Sumagot siya na sa ngayon ay nakapagluto siya ng tteokbokki, pero pwede naman siyang maghanda ng kahit anong hilingin. Sinabi ng Mahikiro na ayos na iyon at sapat na para sa paningin pa lang. Tinanggap ng bida ang order at bumalik sa pagluluto. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang hindi siya nakilala ng Mahikiro, na hindi rin naman nakapagtataka. Dahil sino ba ang makakakilala sa isang kaibigang kababata matapos ang 50 taon? Napagpasyahan niyang magpapakilala siya balang araw, dahil dati pa man ay naiinggit. Na siya sa kaklase niyang iyon na natupad ang lahat ng kanyang pangarap. Gusto niyang batiin ito at tanungin kung may naaalala pa ba, kahit alam niyang hindi ganoon kadaling sabihin iyon. Maya-maya, handa na ang mga pagkain, ang espesyal na recipe na taiyaki at pritong patatas na may baboy at sili. Agad itong tinikman ni Hun at nagtataka kung paano naging ganoon kasarap ang isang ulam. Hinikayat pa niya ang kaibigan na tikman din agad. Umami ng Mahikiro na medyo kinakabahan siya, ngunit nang may subo niya ang pagkain, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Sinabi rin niya na tila alam na niya kung anong klaseng sarsa iyon, dahil mas sumasarap daw ang ulam kapag nagsasama-sama ang iba't ibang sangkap. Lumingon si Hun at tinanong kung sakaling kumain na ba ang bida, at sumagot ito na hindi pa. Sa sandaling iyon, lumapit si Clay at tinawag ang matanda na, "Lolo," sa kanya sinabi na may sarsa raw sa balbas nito. Nagpasalamat ang matanda sa paalala at tinanong kung sakaling nadumihan din ba ng kung ano ang damit ng bata. Nagulat si Clay dahil bago pa naman ang suot niya, ngunit bigla na lang gumawa ng salamangka ang Mahikiro at humugot ng isang baraha mula sa kanyang damit, na ikinamangha ng bata. Pagkatapos, may inilagay siya sa kamay ni Clay at sinabi nitong ibigay iyon sa kanyang ama dahil gusto raw niyang kumain ng tteokbokki kasama siya. Sa isang iglap ng mahika, may biglang lumitaw na bulaklak sa kanyang kamay. Muli, sinabi ng matanda na ibigay niya ang bulaklak sa kanyang ama at sabihin na nais niyang kumain kasama ang bida. Tumakbo si Clay papunta sa bida at ibinigay sa kanya ang bulaklak, habang sinasabi ring gusto raw ng Mahikiro na sabay-sabay silang kumain. Medyo nahiya ang bida at sinabing uupo na rin siya para kumain kasama nila. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang relo ni Hun. Nagulat siya at agad tumayo dahil lumabas na raw ang resulta ng exam. Tumakbo siya palayo, ngunit humingi muna ng paumanhin, sinabing kailangan na niyang umalis at babayaran na lang niya sa susunod. Napatawa ang Mahikiro dahil ang kanyang kasamahan ay isang binatang puno ng sigasig. Pagkatapos, ibinaling niya ang pansin sa bida at tinanong kung may ramen soup powder ba ang ulam. Saglit na natigilan si Cho at sumagot na tama iyon. Inamin ng Mahikiro na ang lasa ay napaka-nostalgic, at naaalala niya ang isang matalik na kaibigan na araw-araw niyang binibisita noon. Dahil mahirap ang kanilang pamilya, hindi sila nakakabili ng maraming bagay, ngunit kahit papaano ay nakakagawa sila ng masarap na tteokbokki.
Araw-araw nila itong niluluto at sabay-sabay kinakain habang nagkukwentuhan. Tinanong ng bida kung ano ang madalas nilang pag-usapan noon, at tumawa ang matanda habang sumasagot na tungkol iyon sa kanilang mga pangarap. Ang pangarap niya ay maging isang mahikiro, dahil gustong-gusto niyang makita ang mga taong ngumiti kapag pinapanood ang kanyang mga salamangka. Para sa kanya, ang ngiti ay tanda ng kaligayahan, at ang kaligayahan ang tunay na kahulugan ng saya. Ikinuwento niya na matagal siyang namuhay bilang isang mahikiro, ngunit sa kasamaang palad, marahil ay wala siyang sapat na talento. Kaya nauwi siya bilang isang ikatlong ranggong mahikiro na pag-alagala lamang sa mga lansangan. At para lalo pang sumakit, ang mga panahong iyon ay masakit ngunit masaya, dahil palagi niyang nararamdaman na isang hakbang na lang siya mula sa kanyang pangarap. Pagkatapos, nagbago ang panahon. Sa hindi niya maintindihang paraan, nagkaroon siya ng kapangyarihan bilang isang mahikiro, at sinimulang tawagin siya ng mundo bilang isang tagapangalaga. Kaya tuwing siya ay lumalaban o kapag gusto na niyang sumuko, naaalala niya ang mga lumang araw, ang panahong sabay nilang pinapangarap ang kinabukasan ng kanyang kaibigan, ang mga puting ulap sa unahan, at ang bintana ng basement. Masaya sila hanggang sa lumubog ang araw. Saglit na nanahimik si Cho at saka nagtanong kung kamusta na raw ang lahat ngayon. Sumagot ang mahikiro na pareho pa rin ang lahat, at may ngiting sinabi na patuloy niyang pinuprotektahan ang lahat at sisiguraduhing makangiti silang masaya. Dahil bukod sa pagiging tagapangalaga, isa pa rin siyang mahikiro, at patuloy pa rin niyang pinapangarap ang mga pangarap ng isang bata. Napatahimik ang bida sandali, ngunit agad siyang napangiti, humahanga sa lahat ng iyon. Ngunit tumayo na ang mahikiro dahil kailangan na niyang umalis. Bago iyon, sinabi niyang napakasarap ng pagkain, at saka lamang niya ipinakilala ang sarili. Nais din niyang malaman ang pangalan ng bida. Kinamayan siya ni Chilho at sinabi ang kanyang pangalan. At sa gayon, umalis na ang mahikiro. Habang naglalakad, nakaramdam ng kakaiba ang mahikiro dahil pamilyar sa kanya ang pangalang Chulo. Noon lang niya napagtanto na iyon mismo ang pangalan ng kanyang kaibigang kababata. Lumingon siya at sinuri ang itsura ng bida, ngunit napagpasyahan niyang hindi maaaring totoo iyon, dahil dapat ay magkasing edad sila. Samantala, pinagmamasdan din ni Cholo ang kanyang kaibigan at lihim na umaasang madalas pa itong bumalik. Samantala naman sa pagawaan, sinabi ng mekaniko kay Hun na ang mecha ay nakatiis ng hanggang Magic Level 522, kaya tinatayang isa itong Grade 6 na Magic Crystal. Idinagdag pa niya na ang material ay kahalintulad ng sa isang ogre, at kung ang komposisyon ng bangkay ng isang maliit na halimaw ay kayang umabot sa Grade 6, mag-iiba na ang takbo ng lahat. Napagpasyahan ni Hun na ang antas ng boss na paparating ay malamang na mas mataas pa rito. Sumagot ang empleyado na oo, at doon lamang nila maaabot ang layuning kanilang tinutumbok.